Tina Talks and DJ Brian Podcast. Good morning, everybody. Ay, good day. Good day, Mamaya nakikinig everybody. ka tayo, tapos good morning ang greetings natin. Sila na Hello. mag-adjust. Ayan. Today is May 8th. And Yeah, and it's an exciting day yes. because we have a guest. Uh-huh. Wow, a Huh? beautiful guest. And ngayong month ng May, we are celebrating. Nakabida na naman ako dito. Ano ba yan? Ay, pero hindi. Ngayon, meron tayong makakasama. But siya yung bida. Nasa kanya ang spotlight. Kahit na nasa likod mo yung spotlight. Yeah. Ganun na nga. Ayan. So, since it's Mother's Month, we are going to celebrate women who wears many hats. Pero siya, hindi lang talagang literal na Hindi hat. lang hat. Yes! Pinareer niya Meron na siyang crown. pati crown. Sinuot niya na. But, Yes. Siya na lahat. totoo. At simultaneously, siya ay isang nanay. Siya ay isang And leader. Very efficient na nanay, actually. Really, Alam mo ba oo, na- kasi, Kanya ay with high honors sa school. aray. Oo, kasi mas Yeah. close kayo, kuya, Ano to, no? Mas ano? kilala mo talaga siya. Yeah, oo. Personally, yeah. Oo. Yeah, Saka and yung she's personally. pala. And of course, she's a dreamer. Lahat naman ng mga magulang is a dreamer. And i-add ko lang dito sa script na sinulat natin, I must say, she's very talented. Ano Oh, kami? she is. Wow! Sinama sarili. Kaya no, dapat pala we should have asked her na kumanta. Meron kasi siyang mga recording, di ba? Oh, bakit? Ipasample natin mamaya. Pwedeng a cappella kasi syempre baka wala Oo. nang song. Gusto ko, kuya, marinig yung mga iconic songs niya sa Palawan. Kahit mga ilang Yeah. line lang. Meron siyang latest yung kanyang tawag dito, career single na which is Oh. really sa kanya. It's entitled Carry On. Hmm. Very nice song. It's inspiring. Dumaan siya sa feed ko. Parang dumaan Okay. siya sa feed ko, yes. And of course, everything in between, ang dami-daming ginagawa talaga ng mga parents in Yes. between. Parang kulang pa sa amin yung 24 hours. Oo nga. Actually, ano lang doon lang sa pag-aalaga ng mga anak nyo, okay na eh. True. I mean, parang hindi na enough yung time nyo. Dagdagan nyo pa talaga. Hindi kami busy. Dami namin time eh. Enjoy lang. Yan. So later on, papasok na siya. Asa ba siya, kuya? Sa airport ba? Nasa Paranaque siya ngayon, so sa bahay niya siguro. Okay. So, nasa Manila pala siya. Sa Philippines na siya. Oh yes, oo. Yes. Akala ko kasi based siya sa ibang bansa. Hindi, dito siya naka-base. Okay. Pero yung kanyang pageant na sinalihan kung saan siya nanalo, naging grand winner sa Malaysia. Oh, Malaysia, Yeah. truly It's a- Asia. An international title holder. Grabe, ang bongga nga nun, no? Napaka-empowering sa mga nanay na, may mga nanay kasi na gusto maging beauty queen, tapos naging nanay na lang, hindi ba lang nila na nakamit or na-experience yung dream nila maging beauty Yes. queen. It's time for you, kuya, to introduce our very Oh, yes. beautiful and course. stunning guest. As Oh, we were naman. saying kanina, kasi parang isa na yung parang epitome of lahat na bilang kababaihan, bilang babae. So isa siyang nanay, isa siyang entrepreneur, businesswoman, and at the same time, siya ay isang beauty queen. Isa ding ramp model. Nako naman. So Bongga. formally, siya ay she is from Puerto Princesa but now she resides in Manila. And yun nga, katulad ng sinabi ko, she's a businesswoman, she's a model, a singer. Pag narinig mo yung boses, nako, lagot ka. Excited na nga So, ako. Yes, international title holder. Nako.
and a mom. Most importantly, a mom balancing everything. Okay? So let's get to know the woman behind the crown. Ano nga bang crown yun, Tina? Nakita mo yun? Oo, nakita ko Pero- yun at sinubaybayan ko din yun during the time na talagang Yes. flew all the way to Malaysia to support. Of Siya course, bilang ay, kababayan. Diba? Yes. Thank you, Tina. siya ay Mrs. Universe Grand Global Ambassador International 2025, ang ultimate grand winner. O, di ba? Wow. Model Mom Universe Wow. of 2026. Walang iba. Amazing. Ladies and gentlemen, please welcome ang ating beautiful, beautiful guest, Miss Sharina Carmen Hosol. Hello! Hello, DJ Brian. And Yes! hello, Tina. Hello. How are you? And I'm so happy and glad na kasama ko kayo. Thank you for inviting me. Yes, Oh, of course. Alam mo, thank you for your time. ikaw talaga Of nagpapa sa mind ni Tina. Sabi niya, pwede ba nating i-invite si Shari kasi yan yung ganyan. Oh, sure. Let's see. Let's try kung fit sa schedule niya. Buti na lang meron siyang schedule ngayon. Ay, meron siyang Perfect. time slot. Oh, syempre naman, para sa inyo, di ba? Diba? Yes, of And hello course. sa mga nakikinig and nanonood. Hello, everyone. Kasi nga, Ate Cha, sabi ko, this month is we celebrate Yeah, mothers. yeah. So sabi ko, Ayusin ko ano lang. kaya Okay. yung yung maganda na pwede nating i-feature yung story na, very empowering story na pwede nating ma-feature here in Tina Talks DJ Brian podcast. So, I don't know, ikaw yung unang pumasok din sa isip ko. Yes, because recently lumalabas ka rin kasi Ate Cha sa feed. Ah, But before anything else, before mo na-receive yung iyong mga titles and all other recognition, sino ba? Just give us, lalo na ako, who is Miss A little Chari ba? Yes, a little background. Who is Miss Chari ba as a mother? as a mother. Naku, yung katabi mo, tanungin mo, alam niya. Ano yun? As a mom, masyado akong hands-on. Masyado akong, kahit na nakikita mo kung gaano ako ka-busy, Tina, you won't believe how much ko talagang pina-prioritize. I believe na yung primary vocation ko ever since pinanganak ko si Gerard, being a mom talaga. Like, he was exclusively breastfed siya for 2 years exclusively. Then, meron pa akong, and then talagang nakaasan ako hanggang ngayon kung kailangan niya ng tutor or what, especially in math. Singaporean math sila. Ako pa rin ang nagtuturo and all. Wow. And sabi ko nga, the other day, may interview din ako. Sabi ko, I was supposed to judge for a national pageant in Nepal. All expense paid, syempre may bayad, with tour and all, May 2, and I had to give up. Sabi ko, I'm sorry, cannot attend because it's the final exams week of my son. So whenever you say naman it's my son's, di ba, event or what, they're very supportive naman kasi alam naman nila pag mommy, di ba, independent, napaka-dependent sa'yo yung anak mo, walang ibang pwedeng dependehan, di ba, sa iyo lang talaga. So, naiintindihan naman nila and then the national director called me. There's still another national pageant in September. So Timo, meron naman palang isa pa. So, thank you for understanding. Tapos meron pa, hindi din ako sinama sa, marami akong na ilan din, di ba, ang nag-give up ko this past few days. Dahil nga, exams week ng anak ko, I had to make his reviewers, sample exams. Grabe ako ka-hands-on, Tina, pero sabi ko sana since graduating siya, high school, hindi na ako ganon. Ngayon lang, elementary. Grabe, no? Marami Oo. talaga gini-give up, yeah. Oo, Sobra. yes, sabi ko naman ko siya sa play date. Kasi sabi ng daddy niya, ba't kailangan mo samahan? Hindi ko, hindi hatid ko lang. Tapos paghatid ko, tumambay ako sa Starbucks ng ilang oras. Hanggat hindi natatapos yung play date. Sabi ko, I had to be there kasi hindi yan nagpapalit ng t-shirt. Totoo nga. Pagdating ko, basang-basa, ang dami yan dalang shirts. Hindi nagpalit. Kailangan ko pang, July, you have to change your shirt. Baka ubuhin ka. Naku, nasobran ko yata. Yun lang ang, yung cons.
kahit na masyado ka nakatutok, 'di ba? Parang magpapalit ka lang ng t-shirt, baka magkasakit ka, ubuhin ka, or 'di ba, magpapunas ka. So tama nga, buti pumunta ako. Nandun ako, Alam I mo, waited I, sa I Starbucks. actually experienced that myself na minsan sinamahan ko si Chari maghatid kay Gerald. And totoo, nagtumambay kami sa Starbucks ng pagkatagal-tagal. Hinintay namin yung anak niya hanggang makalabas. Ganon siya Pero ka-hands-on. boys, alam mo, yan yung strength namin ng mga nanay. Up to that, very detailed na mga kailangan ng mga anak namin. Naiisip namin. Diba, Tina? Yes. Yes. Right. Before, nung di ba ako mother, hindi ko nga akalain na ganito ako bilang mother eh. Kasi, Well, diba, mother, lagi. Kasi ang dami ko mag-parents. Isa na dyan si Ariel, parang kapatid ko na. Lagi kami, yung mga kaibigan ko, sino siya, ano, alam mo yung lagi kayong nag-get together, na parang lagi kayong, namimiss na lagi yung isa't isa. Kung hindi kayo magkasama, lagi kayo magkakausap sa phone. yeah. Ay, marami sila ha. Marami akong BFF. Di ba ga? Yeah. So, ano, ma-close ako sa family ko. But then as an individual, ako yung tipong lahat sinasalihan ko, lalo na head ako ng executive director ako ng culture and arts at that time. Si Ariel, isa din yan sa Yeah. officers We sa work together. office. Umiikot kami ng Palawan, di ba ga? Yung I always want something to do and to offer to the world na kailangan, hindi lang because it's part of your job, but it's always parang advocacy din natin, di ba ga, na to promote culture and to do our stuff, we use our jobs as a platform para makagawa ng maganda. Like, we put up also the Palawan Heritage Center, and then umuikot kami sa Palawan. And then, ano pa, wala pa ako sa modeling and all kasi nandiyan ako sa province noon, nasa Puerto. And doon nga yung nag-asawa na ako nung kami na ni Jean, I had to be there because may mga negosyo din ako na kailangan kong atanan. So, alam mo ba na after ng work, uuwi pa ako at mag-audit. Minsan natutulog ako, 4 a.m. na. Wow. Kasi mag-audit pa ako, masyado akong hands-on sa ginagawa ko. Parang feeling ko kung hindi ko nilang kayang i-hands-on, huwag ko nilang pasukin, di ba? Parang ganun, Tina, you know that, di ba? Kasi you won't be able to give your best. Parang tinatry ko maging superwoman, but then when I became a man, a woman, a mom, when I became a mom, nagbago lahat yung priorities ko. Head ako ng Culture and Arts and assistant department head ako sa PCDO, Cooperative Development Office. Tinalo ba na give up ko yun? Give up ko yun, di ba ga? Kasi masyado akong hands-on kay Gerard na uuwi ako palagi para mag-breastfeed. Nahiya na ako sa office. So, tapos kailangan ko nang nag-concentrate na ako. Actually, lahat ng ginawa ko, hanggang dumating yung time na I had to give up also the business. Kasi, priority ko na rin yung husband ko. Gerard and I had to be here soon kasi mag-kinder na si Gerard. Yung usapan namin, hindi pwedeng lumagpas sa pagiging kinder niya na doon ako sa Palawan. So, I had to choose and then lagi talagang tama yung desisyon pag lagi mong pinipili yung pamilya mo, no? Parang, or you're listening to God's will kasi parang naka-plan lahat, inayos niya. So there, from a busy single woman to a busy mom and wife, pero may business, pinilitan naman ni Lord yung business ko na kaya ko na siyang i-monitor kahit malayo. Wow. I think isang word yung hindi nawala from being single to being a mom. Busy. Busy life. Busy. But alam mo, I always pray to God first before I do a major decision. Sobra kong dinadasal. Kasi it would change you and will affect everyone around you eh. True. Diba? Sobrang, kung ba mandadamay ka, kung magka-problema ka, damayin sila. Career and family, yung how you balance it, is really, wala talagang, ano na ang tawag dito, nasa-stun ako sa beautiful face ni Ate Chari. Work-life balance. Ikaw ba, Yes, or kayo po ba, naniniwala po ba kayo sa work-life balance? Kasi for me, and based din sa shinare ni Ate Chari, no, there's no such thing as balance. Kailangan mo talagang mag-give up ng mga ibang areas and other roles for you to be able to give your best
sa isang role, which True. is, sinare nga ni Ate Chari, ginive up niya mo. And even now, di ba, na parang, andun na siya sa peak ng career niya, parang nabigyan na siya ng spotlight and dire-diretso na yun. But she needs to give up and she needs to decline some offers, some invitation kasi gusto niya maging best mom ngayon. So, Yes. do you agree? Ikaw ba, Kuya Oo Ayen? naman, Ano mo sa work-life balance? Kung pag-uusapan natin sa buhay niya, I think ang nakikita ko naman, she knows how to put, tawag dito, how to put happiness in her life when it comes to, just to strike a balance. Mhm. So, oo, priority niya si Gerard, priority niya family niya, but meron din siyang mga oras na nalalagay niya yung kanyang sarili into something she likes to do. Mhm. So, I think that's where the balance strikes, no? So, I think nagagawa niya rin yung mga bagay na gusto niyang gawin talaga. Yun, di ba? Tama ba? Chari, I have a Yes, question. I have a question for you, Ate Cha. Siguro sa mga viewers and listeners natin, lalo na sa mga nanay, na it seems like impossible na paano kaya siguro dahil mayaman siya or baka marami siyang yaya. Paano mo in your personal experience, how do you handle everything na sabay-sabay? Sabi niyo nga po, may negosyo kayo, tapos very hands-on ka sa lahat, sa negosyo, Yes. sa anak mo. So, paano siya? Ano yung typical day mo? Paano mo siya ino-organize? Kasi baka isipin ng mga viewers natin, kasi marami namang galamay yan, maraming pera, maraming binabayaran na tao to help her. But as she said, she's very hands-on. So, paano yun? And paano siya naka-affect sa'yo as a person? Yeah. First, of course, you have to know, di ba, kung ano yung mga things you have to do. And then you prioritize. And then, not all, you have to, hindi ka kailangan mag-say yes sa lahat. Kasi, hindi mo naman obligation na maging superwoman, di ba? It's just Yes. that, tama, yung work-life balance na yan, you have to do it within your mom or not. Kasi, kailangan mo talaga hindi panay work. Hindi rin panay life. Ano ba yun? Hindi panay family. You need your friends with you. Kasi meron ka sariling identity din that you have to keep. And then, relationships are the best assets that we could keep and nurture na hindi natin mababayaran na from start to end ng life. Kailangan natin yan. Siyempre, family kasama yung mga kaibigan, yung sa work mo. Ang ginagawa ko, Miss Tina, everyday, lahat ng gagawin ko, even the minute details na kailangan kong gawin, I have to I have to listen to this, I have to ganyan, I have to, nasa calendar ng phone ko. So, nakikita ko sa phone ko, i-review ko, full na, I will have to say no to this. At kailangan kong katulad ngayon, di ba, 10 a.m. tayo. Kasi mayroon ako appointment ng 3 p.m. doon sa endorser ko ng vitamins. May meeting kami na free ako lang. So, sa Binondo yun. So, kailangan meron ka dapat, lagi mo sinusulat. Ako dati meron akong, di ba uso nun yung calendar book na meron kang dala-dala, may Yes, big, yeah. Ako, now, ganun pa rin. Ganun ka pa rin kung palasulat ka. Pero since yung phone ko, lagi kong dala and all, pag meron akong kausap, isusulat ko kaagad. Kasi may tendency tayo malimutan natin, di ba? Mhm. Nakakahiya na malimutan mo yung appointment mo or yung commitment mo. So, isulat ko. And then, ipapaalam ko, kung major yun, di ba, malaking, pero kahit meeting katulad kanina, papaalam ko sa husband ko. Pag hindi niya ako pinayagan, it's a no. And I'm so blessed. Napaka-supportive ni Jean, di ba? Pinrovide niya pa ako ng driver. May ganun nga talaga. Siguro their blessings. Sabi ko, Dad, pwede naman ako mag-drive kasi hindi naman ako kaya ako mag-drive. Hindi. Sabi niya, ang dami mong commitment, mag-drive ka. Oo nga, mag-grab ako. Sabi niya, hindi kailangan mo. Sige ko. Yung tipong tulungan kayo. Tapos si Gerard, dati, umiiyak yan. Di ba, Riel, nagbabakasyon tayo. Nasa Thailand ba tayo nun? Umiiyak yan, Tinga, pag mga 3 days. Last year. Nawala ako. I miss you, Mommy. I love you. Please come home. Di ba ga? Iyak siya. So, unti-unti. So, hindi ako pwedeng lumayo tumagal ng more than 3 days. Yun ang usapan namin.
Aba, alam mo ba, may gift, meron ba kami usapan na pag more than 3 days, meron siyang remuneration, meron akong ibibigay o regalo sa kanya. May bayad. Pero, pero umiyak pa rin siya na may gift pa sa pasalubong, ganyan. Pero ngayon, okay na. Mas nakakaintindi na si Gerard. So, yung work-life balance ko, medyo mas naging lax. Kaya, tingnan niyo, lumalaki na yung nagagawa ko. Pero dati, konti pa lang. Unti-unti. Hanggang kaya na. Pero sabi nga nung manager ko, may manager ako ngayon, Tina, baka makuha ka sa teleserye or what? Oh no to teleserye. Hindi pwede. That would mean na wala ka sa pamilya mo. So I'm enjoying. It's like expressing myself and then meeting many people who share the same interest. And nakakataba siya ng heart. And I think that I'm also doing my advocacy at the same time na nasi-share ko yung nalalaman ko, na-empower ko yung katulad lalo na yung mga moms na akala nila their lives end when they get married or become moms. No, kasi you can be even a more effective mom and you can share more to your children if you have so much inside you, di ba? You cannot give what you do not have, di ba? So, Yes. pagka ni-inspire ko, but I tell Gerard, you learn how to prioritize. Hindi lahat kailangan mong gawin. So yun, panoorin niyo pala yung Coming Home, papalabas yan soon. It's a movie. Yeah. I'm also with my son, Tina. Gerard is with me also in that movie. We're playing, mom niya ako, so real life, anak ko din siya. But yes, he's the young Migs Molino, the star of the movie. So, yun. Sa 24, launching ng trailer ng movie, so we'll be joining Migs in his concert in Tanghalang Pasigueño and I'll be singing also. Wow. Sa May 24 yun. Ng DC. Siya na, may nanalo na talaga. I guess what Diba? makes it balanced based dun sa sinabi ni Ate Chari is still nagagawa niya yung passion niya and hindi nawawala yung identity niya as a Chari, hindi lang as a mother. Yeah. And the support group na meron siya, family, husband niya, and friends niya. She's Sorry? actually blessed also kasi supportive yung husband niya. Kasi not everyone Yes. na merong ganyang career, ganyang kabising career, ay sinusuportahan ng husband. Or sometimes, may mga lalaki kasi na gusto nila, Bahay lang. ayun na lang, Oo. alagaan mo na yan, ako nang bahala mag-provide. Yes. So, pero in her case, iba, mabuti na lang, supportive din. So that's good. Mhm. That's No, really nice. Ariel, God, di ba? You know, DJ Brian, how Jean is so, alam mo yun, nung dalaga Yes. pa, may pagka-possessive. And Oh. seryoso. lang. Possessive. Meron din talaga, pinapagalitan ako yan pag lagi kami gumigimik ng mga friends ko. Tapos ngayon, nung asawa ko na, siguro, hindi na siya seloso, hindi na siya. Basta alam niya ako Eh, nasaan ako, hindi lagi kami nagtatawagan. In season I think naman because kasi. also tsaka nakita niya siguro yung crowd niya ni Yes. Chari. So, ang maganda lang kay Chari kasi, dinadala niya yung kanyang mga kaibigan sa pamilya niya. So, Mhm. nakikilala. So, it's very Yes. personal. So, kumbaga, walang doubt si Jen. Minsan, Mhm. may mga, you remember we went to Baguio? Kasama namin yung husband niya rin and the whole family. Uh-huh. So, yung mga ganong bagay, may mga lakad na sama-sama lahat. Mhm. So, that's one thing na Yeah. maganda. Minsan kasi hindi lang naman sa I want to provide for the family, but you empower your wife by allowing her to do kung ano yung mga gusto niyang gawin. Hindi naman, yes, diba? But of course, I'm Tina, sure, Ate Chari, hindi pa rin perfect yung everyday routine mo. Pero meron pa rin mga Oo neglect na mga to-do list. So, how do you, kasi common ang guilt feelings ng mga parents. So, how do you handle that? Every time na meron ka na neglect, na role mo, responsibility as a mother. Babawiin mo sa lambing, sa hug. Si Gerard, minsan, love, sorry ho. Mommy was not, I'm really sorry. Ganyan. It's okay, mom. Ganyan. Kaya pag kay Jean naman, yakap-yakap. Sabi niya, dapat ano mo yan. Kung chinecheck ko nga, chinecheck ko na.
Sabi niya, ayan, ay, ano nga yun, dapat siya, alam mo na yan, kasi lagi ka namang, tapos idadaan ko sa lambing, kaya nga alamin mo, kaya nga kita asawa, para i-assist mo ko, no? Sa'yo, ate siya, as a person, when you have this guilt feeling na hala, hindi ko na-attendan yung ganito ng anak ko or nakalimutan ko siya masundo on time, how do you process it sa sarili mo? How do you move Ako, hindi forward ko, from that guilt sobrang, feeling? sobrang guilty ako niyan. Pero alam mo ba, so far, Tina, graduating sa Gerard, hindi ko na wala ko na miss kasi may calendar of annual activities na sila Gerard, nakaset na. May calendar of activities na siya. So nakaset na pati kay Jean yung mga araw na halimbawa may parents forum, wala akong na-miss na parents forum ha. Lahat ng parents forums and seminars kasi sa school ni Gerard may ganun yung may forums and seminars din yung mga parents other than sa mga bata. So meron kami. Ang si Jean minsan siya nakamiss, minsan isa lang ako, minsan kasama siya. So talagang hindi ko minimiss yun. Ewan ko, magaling ako sa scheduling. Siguro, malayo pa lang, naka-ex na yan sa time ko. Ito namang manager ko, tsaka yung sa music ko, sasabihin, ano ba, give me the dates na block ka sa days sa ganitong months, hanggang ganito na hindi ka pwede. So, ibibigay ko na lahat. Una, yung mga schedules ni Gerard. Like yung, syempre, graduation, yung meron siyang mga overnight seminar and all. Naka-ex na yan. So, ito lang yung mga days na free ako. Ang kagandahan lang siguro sa ginagawa ko is very ano siya, flexible. Napipili ko naman, and I really have to say no kung merong kasi yun naman yun din ang ano ko, yun din ang condition ko sa mag-ama ko kay Gina and kay Gerard. Basta hindi ko papabayaan yung mga responsibilities ko, lalo na kay Gerard. Si Gina man flexible yung schedule namin Nakaka-date kami sa mga time na ano Hindi na twins. free siya. Kasi wala si Gerard. Date yan kami. I think ang Maganda rin maganda pagbarkada ngayon, mo asawa mo. Barkada, maganda rin na send mo yung asawa mo. I think ang maganda sa Yes, setup no. ngayon, ate siya, is you still manage your family. Tapos may nagmamanage siya ng career mo. Oo, sobra. Oo, At saka malaking nagtutulungan din help. talaga kami. Tulungan talaga Hindi pa pwedeng ako lang. Hindi ko kakayanin yun. May time na pag wala ako, nandyan si Jean or dati hindi pwedeng wala si Jean na wala ako kasi si Gerard hindi makakatulog nang wala isa sa amin. Ngayon, nag-grow na siya, mature konti, pwede nang iwanan sa kasambahay. Buti na lang may yaya ako na trusted. Tama ka doon. I owe it to her or to them also. Kasi kung wala, ang hirap, Tina, palagi ko, hindi ako makakaalis ng bahay. Kasi yung mga aso na lang, hindi pwedeng walang kasama. Totoo. Sabi nga nila, kumuha tayo ng aso para may magbantay ng bahay. Kasi hindi naman tayo makaalis kasi walang magbabantay sa aso. Kala mo si Gerard lang. Hindi, no. Yung mga aso namin, parang anak namin. Even Hindi that, pwedeng no? iwanan. Susundo siya kay Gerard. Kasama niya yung mga dog niya. Yun. Oo. May It's like, maintenance pa naman yung isang dog. May heart. May maintenance every day. So speaking of manager, aalamin naman natin yung story ng other pageant life ni Ate Chari, which is yun yung kanyang bagong other side ng kanyang buhay. That because of that crown, marami na ngayon. yes. Marami pang ngayon naghahabol kay Ate Chari. Very exciting. We will get to know more about that sa ating pagbabalik. So now let's jump into your new career and new role. And very exciting. Ako naman magtanong. Sige, kasi ikaw yung nandoon talaga as a BFF. Ikaw talaga yung nandoon na stage. Very supportive friend. Yeah. Sige, We, cool. from when we were in high school, beauty queen na yan siya. So, pero, Hobby ko lang yun. hobby lang pala. Pero, ito ngayon, she has a crown na talagang international and hindi ito putyo-putyo na crown So we'd like to know papaano yon napunta ikaw doon again sa bilang nanay na siya sa time na to tapos nagkaroon siya ng opportunity to be a part of a pageant. So bakit ka sumali? Ba't mo naisipan?
Kaya hindi ko naman naisipan eh. Alam mo ba yung parang hinihila ka sa bawat sitwasyon na hindi mo naman hinihiling or hinahanap, dumarating sa'yo na parang pag gano'n, parang wala ka na ibang choice. Kundi Okay. talagang nakaano sa'yo. Like, nasa fashion show ako nung sa Taiwan. Nag-enjoy lang naman ako, di ba? Sabi, alam nga nila tata. Sumasama yung ibang friends natin sa fashion show ko eh. Sa ibang country. Tapos, alam nila, habi-habi ko din lang yun. Kasi, wala, nag-enjoy lang. Hindi naman tayo, Tina, kasi mami ka na nga eh. Di ba? Pag, alam mo naman, Tina, pag mami ka, tutok ka talaga sa anak mo eh. Parang ano ko, distressor din at the same time. Aba, nung time na yun, nandun yung national director ng Grand Global Ambassador International. And they are currently, parang at the time, looking for someone who would represent, kasi wala na silang time to hold the national pageant. Unlike other countries, nagpa-pageant sila. So, pre-selected ako initially among other pre-selected candidates kasi maraming pinagpilian eh. Like, dun sa mga international fashion shows pa sila nag-aay. So, nung nandoon na, may mga interviews and all, hindi ko alam na, tapos tinanong ako, so I asked my husband first, tapos sabi ko, Dad, ganito daw, ganyan, 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 ganyan. Sabi niya, "Oh, sure ka ba kung sasali ka dyan, dapat prepared ka, ganyan, ganyan." Sabi ko, let's see. Tapos sabi ko, hindi pa naman talaga kami, pero okay naman sa kanya. And then there's one fashion show at Bellevue Hotel sa Manila na biglang dumating. Wala akong idea na nandun yung national, di ba nandun yung national director kasi sa segment niya yung fashion show ko na at the time, yung nilalakad ko. Dumating daw yung CEO ng Malaysia, si Ma'am Sally ng Meet Munga, kasama yung dating title holder ng Grand Global, and they brought the crown and the SAS galing Malaysia pa. And they're supposed to be there, pero nasa isang pageant, parang judge siya. Kinuha siya judge sa isang pageant, national pageant at the time din. And among sa mga pinagpilian nga raw, ako yung nakita nila kasi nag-background check and all. Kasi wala na silang time eh, para mag-train. So, hanap sila sa lakad. So, check na ako sa lakad. May ganun daw. Background ko ng school and all. So, sabi ko, hala, hindi ko to may papaalam kay Gina. Kukurnahan ako at that instant. Nang hindi ko, hello? Right there and then. Yeah, that there then, oo. Bigla at siningit siya sa fashion show. Parang naging portion siya ng official crowning and sashing of the Philippine representative to ganyan. Ha? May ganun. Alam ko fashion show lang pinunta ko dito. Yung tipo, makakahindi ka pa ba? Nandoon na. Di ba? So, ito, paano? Wala na akong time mag-isip. Okay. So, biglang, choy, nagulat nga si Gina, may crowning ka. Kung alam ko may national crowning and sashing, hindi ko ba iimbitahin yung asawa ko? Siyempre, pati mga kaibigan ko, di ba iniimbita ko kayo kapag ganun? So, sabi ko, wala man lang ako na-invite na kaibigan o kapamilya. Di ba? So, yun. And then, nag-meeting na kami, no? Naku, 1 year ang training ko ng pasarela. Kaya nga sabi ng mga friends ko nila, bangga. Pa-Miss Universe naman yung ano mo. Ito yung trainer ko. Aces and Queen eh, si Coach JL. Aces and Queen siya. So, pa-Miss Universe talaga yung training ko. Yes, totoo. Wow. Galing ko ganun. Na-meet ko rin. Pina-follow ko yun. Yung mga tinitrain na, mga beauty queens talaga. Oo, beauty queen. Magaling talaga siya. I think that Yung mga it's really kasabay for ko. you. It's really for you. Yung, Kaya sabi niya, tapos na-meet ko siya, ang bait-bait niya. Ayun. Tapos siya din ang nag-training sa akin sa Q&A. So, ilang buwan din kami training ng Q&A. Kung paano, ang problem ko sa Q&A, Tina, hindi yung sagot eh. I have to capsulize the answer. Kasi mahilig ako magkwento. Napapatay lang habang yung sagot. You tell everything. yung Q&A, di ba? Oo. Kailangan mo masabi mo lahat, di ba? In a minute or ano. Oo. So, mayroong format yung ACAT. Answer, connect, apply, and tie up or conclude. So, kailangan So, okay. So, yun yung na-train ko. Tapos, tuwan-tuwa naman ako, natutunan ko na. Kasi, ang saya. Masaya siya. Ate Cha, pwede ba nating ulitin yun, yung acronym? Baka kasi may mga nanay na nanonood sa atin na they're about to join the pageant. Oh, Ano po yung ACAT yun. ACAT? ACAT.
A for apply. I'm sorry, A for answer. C for connect. You have to connect your next sentences or next answers to the main answer, and then you have to apply like as a representative, as I witness it. Yung how do you apply it to your real life situation, and then tie up. You have to end with a line that ties up to the first answer or conclusion. Halimbawa, the word we needs it, it will la 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 la. How you end it up with an impact. Yes, How you end it with an may big impact. ending. Oo. Tapos Okay. ang dami-dami naming questions na nakalagay sa jar na kinukuha ko kasi umiikot lang yan sa mga pare-parehang questions sa pageant eh. Yes. As in, paulit-ulit lang pala silang lahat, ano? So, minsan, pagka nanonood ako ng pageant, ina-answer ko siya ng akat sa mind ko. Tuwan-tuwa naman ako. Like, if I were you, I would answer it like this. Kaya pala dapat, kaya no yung mga pageant na, di ba, meron nagsasagot, isang line lang, explain mo. Hindi lang yun, i-apply mo sa sarili mo, i-conclude mo pa, ita-tie up mo. So, that's the international way of answering A questions. Q&A. Hey, ate. Okay. Okay, so Unahin mo Q&A pala kaagad talaga. directly doon sa answer. So, Ate Cha, Yeah. what was the hardest part ng journey mo na yon? Sabi mo nga, 1 year ka nag-prepare and all. Yung hardest part ko ng journey ay yung syempre managing my time, di ba? Between being a beauty queen and a mom and wife. Kasi katulad minsan, may time na nalate ako or I had to reschedule. Sabi ko, Coach, sorry, that's the difference between handling a mom beauty queen and a single beauty queen. Kasi di ba yung mga singles sa Miss Philippines and all, buong buhay nilang time. Doon lang. Yes. Oo, yun na lang ang buhay nila. Tayo siguro mga 35% lang. 37, di ba? 70% sa family pa rin. Iba tayo eh. Iba yung, di ba? Iba yung ano mo, hindi iba din yung mindset mo. Iba yung mom ka muna bago ka maging beauty queen. Kaya nga sabi ng husband ko, hobby lang ni Cha yan eh. Kasi sa free time niya lang. Talagay na yan ha. Hobby niya lang yun. Walang major challenge sa kanya. Time lang, time management between Time management. Time. preparation and then Oo. yung pageant itself. Over-prepared yata ako dun, Tina eh. Agad yung nag-prepare eh. Talagay na yun na 35% effort lang hindi lalagay mo, Ate Charia. With that, merong ano sa'yo si Kuya Aya. May pang beauty queen question din sa'yo. Si Kuya Aya. Meron yun, di ba? Yes. Sige, sino ba magtatanong? Ako na or ikaw? Sige, Oh, ako muna. sige. Sige. Etong what did winning? Contestant number 5. Number Sige, 12 dun. dahil nasa pageant tayo. What pushed you to join an international pageant as a mom? Also, mom, I'd like to share my advocacies and my mandate as a human being, also not just as a mom. So I'd like to empower other women and mom like me because I understand that this country is every country is made up of the smallest part of the society, the families, which is led by a mom, by a woman. So it's really important to take every opportunity like that to empower other women into, to self-love and how do they balance themselves, that their lives don't end there in being moms and wives. And by helping other moms being empowered, I think we're helping the world to make it more a nurturing one for all, for everybody, especially the youth. Oh, di ba lagpas na naman ako the future of our country and of the world. O di ba binigla mo Sabi ako? sa'yo eh, hahabaan niya talaga yung sagot niya. Yeah. Buti nga, tapos yung nangyari, dun sa pageant, di ba, wala palang naalala mo, wala palang time limit yung sinalihan kong pageant. Oh, edi, mas favorable Yes. sa'yo, Ate Cha. Kasi unlimited. Favorable sa akin. Kasi yung Correct. sinasalihan ko, Tina, nung kabataan ko, extemporaneous, oratorical, contest, di ba ga? Maski nung college, sumasali ako sa Anyway, Tina, extemporaneous and oratorical contest. Para sa listeners natin,
Oo, Si sabi ko yan Chari is a valedictorian sa elementary namin at high school. So lahat talaga ng mga yan, grabe sa extracurricular activities, lahat yan sinasalihan niya. So you can Grabe, just imagine no? kung gaano siya ka-prepared, no? And hindi, nalulungkot ako. very innate na kasi sa kanya yung pagiging talented and being an artist. I think yun eh. Kaya effortless na rin sa kanya yung preparation. Kasi nandun na sa kanya, nasa personality niya na yung pagiging creativity niya, being artist. I'm curious, Ate Cha, Mami. along the way ba nung process, nung nandun ka na sa journey na yon, meron bang time na parang ayoko nang ituloy, parang hindi para sa akin, gusto ko na mag-give up, parang nanay lang talaga ako, parang hindi na talaga. Eh, ganun bang moment? Parang wala, Miss Tina. Alam mo kasi, siguro sa pinagdaanan ko na rin na lahat, internally or what, I've grown a lot. Na feeling ko, matalo man ako o manalo, okay lang. As long as I did it honestly with my best and I enjoyed, I had fun. Parang okay naman, sanay naman ako nananalo. And sabi nga ni Gala, sinasalihan ko, sanay din naman ako na may talo. Hindi naman lahat panalo, di ba? So, it will help you grow as long as you did your best. Kasi, so, ginawa ko naman yung best ko. Feeling ko, kung hanggang saan ako, masaya na ako kung saan, di ba? Kasi basta kilala mo naman yung sarili mo eh, di ba? Na halimbawa, you didn't win a contest, doesn't make you a less of a person or what. Alam mo, yung pinaka-core mo, yung heart mo, yung pagkatao mo, alam mong buo ka, hindi ka mababawasan dahil doon. And you're as good as the last one. You always, di ba? So you make it better the next time. Parang ganun din tuturo ko kay Gerard. Kaya One never thing, be one thing I saw kay Chari lately, no? So parang in her journey in the past few years, parang it's meant to happen sa kanya. Kasi parang she deserves naman yung mga ganitong klaseng Mhm. activities in her life. Na parang hindi siya yung sabi niya nga, she's cut off pala sa lifestyle ng Manila. Hindi siya yung sa probinsya. Tama siya? Sinabi mo yan. Oo. Kasi yung fast-paced and basta maganda yung naging output sa kanya. And look at her. She's shining. Nagbo-bloom talaga siya. Tsaka Yeah. parang season niya talaga ngayon. I totally agree. Wow. As a palawen niya, I'm already hearing you, Ate Cha, yung mga sabi ko kay Kuya, yung mga iconic na mga kanta na, si Ate Chari pala yun, yung friend mo. Siya pala yung kumanta Yes. noon. Diba, parang, alam mo yung ang tagal-tagal pakuluan, tapos ito na yung season niya ngayon. Ate Cha, I'm curious. You mentioned a while ago that you have an advocacy. Ganun naman talaga, di ba? Whenever you Oo. represent a province or a country, basta You mga have another pageant, title about advocacy. Ano na nga yan? Alin ka? May You title what siya bilang advocacy Ah. queen. Something like that. Yeah. Meron akong award philanthropist sa Philippine Leaders. Actually, hindi ko na ba alam yung mga awards ko. Nakakatawa nga, sabi ni Mami. Ano ba yung award ko? Yun, nilagay ko sa sa top room. Sa malaking top room. Hindi naman ganun. Hindi ko naman, alam mo, hindi ako particular sa mga, alam mo yun, nalilimutan ko nga yung mga pangalan ng mga awards eh. Pero, ako more on, ginagawa ko, masaya ako. Miltina, alam mo yun, hindi ako masyado sa recognition. Kasi feeling ko pare-pareho lang naman yun. Basta sa akin yung, ewan ko, Ariel knows it. Kasi sa tulad noon, for how many decades now, di ba every year talagang nag-gift giving kami. Until lately lang nilagyan ko ng mukha. So when we founded the Circle of Hope and Care, kasama si Ariel. Pero since college, di ba buhay pa si ate, every year talaga yan, Miss Tina. Pero nakita mo, nag-publish ba kami sa Facebook? You'll never see a post on my Facebook account ng isa sa mga charity works namin. Hindi namin pinost kasi May wala. passion lang Parang siya. trip lang namin. Oo. Pero malalaki yung events namin. Minimum of 300 families or bata. Mga ganyan. Di ba mayroon tayong Yes. nakasama si Ariel. May time na hindi. Pero nag-iikot yan sa mga friends ko. Kumisan, ang in charge si Melanie and si Ate Betty nandun. Sino yung free? Si Ariel nandun. Pero paikot-ikot lang kami. Tapos, mga close friends,
So yung alam mo yung heart mo talaga na ang sarap-sarap ng feeling, 'di ba? Mhm. So, feeling ko tingnan yung mga nangyayari din. Sabi ko, ala, ito na siguro sinasabi nila na, 'di ba, pagka hindi mo inaano, may reward si God sa'yo Yes. na Yes. sabi ko, siguro ito na yung reward sa ganito, sa ganyan na hindi namin Yes, and because God sees that you have that heart, Ate Cha, kaya binigay niya talaga yung platform na yan sa'yo because you deserve it. And going back nga dun sa advocacy, I'm curious, Ate Cha, do you have any specific advocacy pertaining to specific issues or concerns na kinakaharap ng mga nanay ngayon? Sa mga, kasi yung advocacy talaga ko ngayon, women and youth empowerment. So, sa mga kinakaharap ng mga nanay ngayon, kasama na rin yun eh. Kasi katulad nung, meron akong group na talagang sinusuportahan na Made Up of Girls. Kasi they're future moms din sila. Diba? Na magiging mommies balang araw at ilaw ng tahanan. So, yung kinakaharap nila, I think moms right now, most, karamihan, na iniisip nila when they're moms already, they're not entitled to self-love already or to enjoy themselves or they have time with their friends, diba? So, I always believe na you have to retain your identity when you're single and when you're married na. As long as hindi mo nini-neglect yung responsibilities mo and yung family mo, diba? You need, kasi diba, a happy wife makes a Di ba, happy wife, di ba, makes a happy husband. True. And happy family. Di ba? And happy family. Di ba? Kaya, sabay, tatlo lang kami, pero maingay. Laging nagtatawanan. Kasi masaya ako. Pero pag malungkot, pag hindi ako masaya, naku, tahimik yung bahay. Hindi nagsasalita si Gerard pag kami tampuhan. O, pero minsan lang naman yon. So, yung ano ko talaga sa mga women, you really have to love yourself first. Hindi naman yung selfishly. But, pero, di ba? So, you can love more the people around you. Have time. It doesn't have to be expensive. Maraming mga ways para hindi mo kailangan gumastos, di ba? Still do your passion, your hobby, and have time with your family. Hindi kailangan lumabas ng mahal or what. Just do what you really need. You think will really make you better person at the same time while you are serving your family. Nice. Very well said. Diba? Very well Diba? said. Kasi syempre, number one, Christina, don't ever neglect na you bring your family close to God. Kasi, Amen. di ba? Laging yun. Wag mong kalimutan. Like ako, remind your, Dad, Gerard, magsisimba tayo. Ganyan, prepare at ganito. Naku, yun, di ba? True. Especially on Sundays. Ate Cha, with all this busy life as a mother and as a career woman, as a model, endorser, lahat na, as a beauty queen, ano gusto mong sabihin sa iyong anak, Gerald? Tama? What is your message for Gerald? Si Gerard. Message to Gerard that I hope that kasi siya nasa ano na rin parang show modeling and all. Never ever let anything change you as a person on who you are, and don't ever let anything change your values, 'di ba? The very thing, the very most important values that me and his dad taught him and still teaching him now, like always be humble, be prayerful, wag maging mayabang, always have concern for other people. Sabi ko sa kanya, and wag siyang madi-discourage or wag siyang malulungkot sa mga failures because failures are just, parang di ba ano lang yan to teach us, they are just lessons in disguise, Yes. learnings in disguise to make us better persons, di ba? So, we'll have lagi tayo makakabawi next time. We're as good as the last time that we finished or we did. Hindi, ano ba, nag-fail siya sa exam, it doesn't make him na hindi siya magaling or marunong, pwede pang bumawi. Katulad din natin sa buhay. So, wag tayo dapat malulungkot o malidepress, and we offer everything that we do to God. So, it will be converted into a prayer. And it will be more, di ba? Even ordinary things becomes extraordinary if we do that. And we Wow. just do our thing, be the best that we can be, believe in ourselves, and trust in God.
Tapos live simply. Katulad nun, hindi ko naman iisip na malaki yung mga ginagawa. And sometimes na-amaze ako, ba't kaya nagpapa-autograph sa akin to? Simple lang naman yun. Hindi ko pinapalaki yung ano ko. Parang doon pa rin ako para masaya pa rin. Stay Still happy with grounded. small things. Yes. Mhm. Oo. Still happy with small things. Diba yung hindi talagang ayokong isipin na malaki or what. Lahat pareho lang yan. Blessing lang yan ni God. And nilipas din. Diba? Ang ganda Mm. lang, Kuya Ayer, kasi they have the same industry right now. Yes, oo, Diba? totoo. Isa na Laging yung ano, mundong yung ginagalawan nila. mother-son tandem lagi yung nangyayari sa kanila eh. When they do Bonding. so, nakakatuwa. Isipin mo pareho kayo nasa rampa nung Correct. anak Oo. talaga. It's not the usual that you Oo. see. Diba? Baka nagulat si Miss Kliniga kasi hindi lang sa ramp, pati sa sa Yeah. movie. Sa movie. Diba Excited ako nakakatawa doon sa kasi. movie eh. Ano ko, magugulat ka, Miss Tina! Alam mo, first shoot ko, grabe, pinaiyak ako ng gusto ni Direk. Buti na lang nag-workshop kami ni Direk. Everything happens for a reason talaga. Pagka yung heart mo kay God, inaano niya, fall into places. We never knew na mag-movie kami, pero nag-workshop kami, intense workshop last year. Pero hindi namin inisip mag-artista ha. Di ba ga? Nag-enjoy lang kami. Kasi merong in-invite ako nung kasama kong friend ko nag-enroll. Enroll kayo. Sabi ko, Gerard, enroll ka. Sabi ni Gerard, Mami, I'll enroll only if you enroll. Aba, nag-yes siya. Sabi ko, okay, mag-enroll din ako. Nagdamit namin. Ang galing. We're excited about the movie, ano? Yes. Isa, gusto ko naman malaman, siguro message kay Gerard, okay na. Message naman to young women na nakikinig ngayon sa atin. So what advice can you give yung sa mga kabataan nating babae na trying to find their path? Na ikaw, at this point in time, parang na-achieve na natin yung mga ganong bagay, ano? So ano yung po pwede mo ibigay naman sa kanila? Sa mga kabataang Sa mga young women, you all have your own strengths, talents. So, wag niyong wawalain yun. You always have to keep discovering yourselves, keep learning kung anong meron kayo. Like ako, kumakanta, mag-voice lesson ka. Don't stop doing the thing, your passion, 'di ba? And always pray everything lagi mong i-offer lahat ng gagawin mo. I-offer mo din, there's magic in it. You'll be able to do your best, and then there's someone up there who will lead you on the path na you will take. You'll just know it. Darating ka doon. Basta you do your thing, be at the moment, be your best, believe in yourself. And syempre, don't forget the virtues, yung mga virtues na kailangan mo. Masyadong malalim na ito. Sinasabi ko na to as motivational speaker eh. Like yung virtues ng fortitude, yung halimbawa, under difficult things, you still don't give up, you stand up, you still fight, diba? Basta ginagawa mo yung best mo. Yung piety, you know what's right and wrong. Kasi especially now, na may social media, may internet, hindi ibig sabihin na fad siya, tama siya. You always have to know what's best for you to still make you a good person, di ba? Dapat yun ang importante. You still have love for justice. Dapat lagi kang fair sa lahat. Fair sa bawat isa. Fair din sa sarili mo. Di ba? And charity, yung laging may love yung ginagawa mo, di ba? Love lagi sa ginagawa mo, wag mong gawin kung hindi mo love. Kasi hindi din makakaganda sa'yo. Choose a job that you love and you'll never have to work at all. And yun nga, sa mga young women, someday some will enjoy single blessedness, some will be married and will be moms. So you keep nurturing yourself first because someday you'll be the one to nurture other people. Sabi. Well said, Naka-attend na number tayo ng kanyang isa sa mga Meron session ng this time, medyo muna tayo. Medyo relax muna tayo. May pa-fast talk sa atin si DJ Brian. Ano ba yun? Quick round. Quick answer. Quick round. Quick answer. Sige. Mauna ka ba? Ikaw muna tanungin ko. Ako muna. I-last mo na yung beauty queen natin. Sige. Ano lang, quick few questions lang to. So, papiliin lang natin siya between two. So, si Tina muna.
Ano daw, heels or sneakers? Sneakers. Sneakers! Ay, Para mabilis kumilos. Pag nanay ka na, hindi ka makakahabol ng anak mo pag naka-heels ka. True. So si Chari, sneakers din. Then, Sneakers. Ikaw, kilala mo ako, lagi ako naka-sneakers, di Oo, ba? totoo. Tataas nga ng kanyang gano'n, no, yung rubber ng kanyang sneakers. Work mode or mom mode? Sino? Ako, Both. Tina. ako both. Mamod. Ikaw both. Both ka? Both Ako pa rin, no? mamod. Tina, mas Okay. ikaw. Gusto ko yung mamod. Talagang both ka? Oo. Hindi, Oo. hindi ko masabi na strength ko yung mag-alaga eh. Parang, pwede, pero both. Parang hindi kompleto sa akin yung motherhood pag hindi ako nag-work. As a workaholic. Oo. Oh, Pero, parehod nga. Pero, parang mas nag-enjoy ako sa mamod. okay. Sige, ano naman? Casual wear or gown? Casual. Siyempre casual. Depende naman sa occasion, DJ Brian. Subukan mo mag-sneakers ng naka-gown. Oy, nagawa ko yan nung nag-brain na Elena ako. Pwede yun, toys, pag Marikina. mahaba. Hindi ba Okay. pag naka-gown kayo sa Santa Cruzan, naka-sneakers yung mga yan. Hindi yan naka-heels. Kasi ang haba ng Oo, syempre, lalakad ka sa ano eh. Oo. Oo. Alam nga naman nakatakong ka, di ba? Ang haba ng lalakarin mo. Hindi na nakikita eh. Oo. Wala ka bang ano ngayon, Cha? Walang Flores, Santa di ba? Cruzan. Actually, kinukuha ako. Yun nga sabi ko sa inyo, May 25. Nag-know, baka mapanood ni Sir nila. Kasi 25 yun. 24, di ba yung kay Migs Molino sa yung tanghalang Pasigueño. Matatapos yung midnight na. Oo. Ayoko naman, yung sarili ko, puyat na ako. Tapos maglalakad ako ng pagkahaba-haba. Kinabukasan. Oo. Kinabukasan. Ano? Sabi ko, pass Sino muna. Mag-ano ka na lang daw, ate Cha, mag-rollerblades. Pero ba iba? Modern mom. Oo, tama. Nagaganon ako ng high school, di ba ga? Di ba, DJ Brian? Ito para kay Chari. Mom life or queen life? Siyempre, ma'am, life. Mukha lang akong Obvious naman eh. ma-showbiz. Talagang Obvious ma'am, na. life talaga. Priority niya talaga ang pagiging nanay. Yes. Tina. Patay na patay. Tina muna. Tapos si Chari sasagot. One word to describe motherhood. My motherhood, siguro beautiful chaos. 2 words yun. Pakitutong na lang. Nanay mo na lang chaos. Yes na lang. Sige, si Chari naman yun. One word to describe motherhood. Wala, heaven. Oh, Wow. heaven sa kanya. Kasi isa lang anak ko eh. Isa lang kasi ako. Pag isa yung anak mo, heaven. Pagdala Tapos sobrang bait ng anak ko. Ano? Sobrang lambing. Ano? Maya yung mami, I love you, mami. Kahit may mga kalaro sa phone. I love you, mami. I love you more. Tapos sagot pa, I love you more. Isa lang kasi, kaya masyado kong talagang natutukan. Nasa-focus, yes, sa tutukan. Ayan, maraming salamat. Alright, thank you very much, Ate Charlie. Maraming salamat sa time mo. Thank you. We hope, Thank you, DJ Brian and Tina. yes, we hope na sa next pagka meron tayong topic na swak ulit kay Ma'am Shari, we can still invite her. And she Yes, would and that busy. Sana may maka-squeeze in tayo sa oras niya. Congratulations sa nyo. Ganda. Thank you. We're very blessed kasi nakita mo naman yung busy schedule niya tapos isang ask mo lang sa kanya. Nabigyan Yeah. tayo ng spot. Yes. We were natutunan kayo sa akin. na-inspire kami sa story mo, Ate Chari. And before tayo mag-closing, let's invite our viewers doon sa upcoming Yes. movie mo, Ate Cha. Oh, yes, please Yung do mga watch. upcoming events niya. Yes. Dito sa Manila or kung sino makaka-attend sa Manila, let me know kasi sa May 24, yun nga yung sa Tanghalang Pasigueño, it's 6 o'clock up.
So, nandun lahat ng cast ng Coming Home. Si Mix Molino, si Jeric Gonzalez, si Rico Barrera, sila Janice Forado, marami pang artista and Tina. So, doon din kami ni Gerard kasi ilo-launch yung trailer ng Coming Home and it will be shown sa lahat daw ng cinemas sa Philippines, pati yata sa Dubai and may sinabi sila. Anyway, excited. First movie, nakakatuwa lang. And sa May 31, may event ako. I'll sing, may marami ko kantayang songs dito sa Vida Cafe sa Quezon City naman. It's called Model Mom Universe 2026. Naku, puputungan na naman ako ng corona. Hindi ko na kwento kanina. Next episode yun na yan. But this one is for advocate moms. Mga pre-selected, parang award siya. Advocate moms. May Model Mom Globe, Model Mom Universe, Model Mom ganun. Model Mom Universe 2026 naman ang ate Cha nyo. Sabi ko, ano ba to? O hindi ko na naman hiningi yan. Meron na naman. Sabi ko, ha? Okay. And so yung iba naman, matagal pa. Other than the movie. So, saka na lang natin i-announce. Ayun! Thank you for your love and support. Thank you. And congratulations in advance, Ate Chat. Thank you. Yes, you deserve that. You deserve that. Yeah, it's really your season ngayon. Blessing. Yeah. Sabi ko kasi hobby ko lang, di ba? Yung hobby mo, may greater plans pala si Lord, and that is to influence Yes. other people, lalo na yung mga nanay. So with all the sharing ngayong episode natin, naunawaan natin ngayon and we were enlightened that motherhood is not a limitation, but it's a strength. Yes, and behind a strong mom is a story of sacrifice, love, and resilience. So, yun. Yes! So happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Christina. Thank you, guys. Happy Mother's Day sa mama and mga kapatid mo din, DJ Brian, Thank you. Christina. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day to all our viewers na mga nanay. To all moms, happy Mother's Day. Pati yung mga mom-like. Because some are moms-like, pero, Yes. di ba? Yes. Happy Mother's Day. All right. Thank you everyone. Thank and you. we'll see you on our Bye. next episode. Bye! Bye. Bye! Bye!